already the plagiarism scan of your paper. And may isa lang akong paper dito na ipapakita sa inyo ha. So, I don't know if your leader got the document doon sa canvas nila kung na-view nila or not. Di ko sure kung na-view nyo siya pero dapat nakikita nyo kung ano yung plagiarism level ng paper ninyo kasi nung nakaraan ko pa to nagawa. Okay? Pero kung hindi nyo pa nakikita, then you can see it here. And guys, take note ha, the acceptable plagiarism level in undergraduate research is 20% below. Okay? 20% below. Now, look at my screen here, guys. Okay, so this is for the group of Miss Rowales. Okay, so based on your plagiarism level, so this is 29%. Okay? 29%. Pero, kapag chine-check ko siya, guys, kapag chine-check ko siya, most of your errors here, hindi ako ganun ka naniniwala dito sa 29% na to because ang pagtanggal natin ng whitelisted site sa Turnitin is individual. Okay? Individual talaga yung pagtanggal niyan. Just like this one, makikita ninyo na lahat fina-flag niya, even from other schools. So, ang daming na-flag ng paper ninyo, which is schools around UBEL. Okay? Yung mga na-flag niyan, natanggal ko na siya. Okay? Natanggal ko na siya. But this is mga minor ano lang to kasi ang kailangan lang naman dito, if you can see this paper, pag makikita nyo to guys, tingnan nyo yung mga naka-red, naka-red na highlight, ibibigay ko rin to sa inyo. So, ang ano kasi niyan, ang indication niyan is kailangan mong i-paraphrase ang paragraph na yan or ang sentence na yan. Yung red ang papansinin ninyo. Okay? And then, take note also of your correct citation, in-text citation, ang ibig ko sabihin dito. Okay? Iba kasi mag-cite kapag nasa umpisa, nasa unahan yung author, nasa gitna yung author, or kung nasa end ng sentence ang author. So, yun yung mga errors na na-observe ko dito. Okay? And then, at the same time, yung fina-flag pa ng Turnitin na to is yung inyong references. So, mapapansin mo yan pagdating mo dito sa dulo, sa references mo. So, lahat halos dyan naka-red yan. Kasi wala tayong magagawa dyan because the same title, the same link, i-consider niya talaga yan as duplicate. Okay? I-consider niya yan as duplicate. Okay, so ganito ang magiging itsura ng ng paper ninyo na na-flag. Pero don't worry, hindi ko naman basta-basta ilalagay itong 29% na to as your plagiarism level. Kasi kailangan ko pang makuha dito yung whitelisted sites. Okay? Etong mga to na nakikita nyo na less than 1% na yan, guys. Okay? Ang dami pang tatanggalin dyan, especially for those references which is naka-flag siya sa ibang school, sa mga kilalang websites. So, kailangan tanggalin yan. Okay? So, even here, makikita ninyo na kahit sa slideshare.net, makikita mo na meron kayong tinake doon. Okay? And then, dito sa kabila naman, sa kabilang group, dito ako medyo na-bother kasi may mataas na plagiarism scan dito sa Wikipedia ata. Teka, anuhin ko. Ito. So, binabawasan ko na to. Itong 1% na to. Pero pagkakita ko kasi, the complete sentence or the complete paragraph here that was included in your chapter 1 and 2 is listed siya sa Wikipedia. Guys, do not put this one. Okay? Wag na wag kayong gagamit ng Wikipedia as your source. And if you are using some journal articles na dina-download ninyo, make sure na hindi siya predatory. Okay? So you are familiar with Bales list? Familiar kayo sa Bales list of predator journals? Are you familiar with that? Hindi? Hindi kayo familiar? Hindi po, ma'am. Sorry po. Okay, sige. Tuturuan ko kayo kung paano kayo
mag-handle ng Bales list na yon. Kasi guys, kapag ganito kasi ang flags ng paper ninyo, this is, okay, ano to siya, pagdating neto, halimbawa sa amin pagdating neto sa mga higher research paper for publication, hindi talaga to tatanggapin. Okay, hindi talaga to tatanggapin. Tapos you are getting some sources from Course Hero. Okay, you're getting some sources pa from may isa akong paper na na-flag which is coming from the paper of students from FEU Manila. Okay? May na-flag ako as in same ang paper talaga. Okay? Same ang paper talaga. So, ipo-pull out ko ulit yon para makita ninyo. Guys, tandaan nyo ha, may isa kasi akong school na narinig na ginawa ng mga paper, ginawa ng mga bata yung paper na to, and that is copied from another school. Bakit nagkaroon ng ganon? Kasi yung bata at yung jowa niya sa kabilang school, ayon, nagsabihan ng paper. Now, nakita ng panel kasi na yung paper na yon is galing sa advisory class niya from another school. Okay? So they are, okay, nasabihan sila na plagiarized masyado ang paper nila. Kasi mismong content ng papel nang galing talaga siya doon sa paper ng groupmates ng jowa niya. Nagkataon yung panel nilang kinuha, nagtuturo din sa school na yon. So I don't want that to happen to you. Okay? Meron kasi talaga akong na-flag dito na isang paper from FEU Manila. As in, parehas ang content ng paper ninyo. Baka mamaya tayo ang makasuhan dito, ayusin nyo ang pinaglalagay nyo. Kasi nakikita yan guys, yung mga na-flag dito, guys, nakikita yan kahit sinong gumagamit ng software na to, which is your Turnitin. Okay? Nafa-flag lahat yan. So pag may similar paper at nagkataon na ang panel nyo is connected to that school, sinasabi ko sa inyo, good as dead talaga kayo dyan. Okay? So later on, ipapakita ko sa inyo kung paano kayo magre-remove ng mga ganitong sites. Pero guys, this is my job kasi as your research advisor. So ako na ang nag-foresee neto kung tama ba tong mga listed sites natin na flag ng Turnitin. Kasi guys, ako yung kinakabahan kapag meron kayong papel na pinagbasihan coming from other school, kung may friend kayo doon. Okay, I am really afraid of that. Tandaan nyo, dala-dala nyo ang name ko dito as your research advisor. Okay, so sana walang gagawa niyan ha. Okay, and then another thing is mag-a-adjust ako dito sa percentage ng inyong ng plagiarism level ng paper ninyo. Kasi kung tutuusin guys, this is 30 and 29%. Automatic guys, if ganito kataas ang plagiarism level mo, ibabagsak ko ang content ng paper mo. Okay? Ibabagsak ko ang content ng paper mo. Pero hindi naman ako ganun ka-harsh. Okay? So, kailangan ko pang isa-isahin yang sandamakmak na sites na yan hanggang sa makuha ko yung mga tamang sites na kung saan talaga ko yung kumukuha. Yun nga lang guys, ang dami kong na-flag dito na same paragraph talaga. Hindi kayo nagpa-paraphrase. Guys, iwasan ninyo ang paggamit ng paraphraser, which is yung mga online na paraphraser ninyo, ChatGPT, Killbot, Grammarly. Kasi binabasa yan siya ng Grammarly, ng Turnitin. Nababasa yan siya ng Turnitin. Trust me. Okay? Dito ngayon makikita ninyo, wala kayong AI detection. Okay? Ito, yung nasa baba. This one. Wala kayong AI detection dito. Pero, kung ako ang titingin neto, baka more than 60% neto, AI detected yan siya. Okay? Okay lang naman sa akin kung gumamit kayo ng mga online tools para mas maayos yung paper ninyo. Pero guys, huwag nyo naman ika-copy-paste. Make sure naman na ine-edit nyo rin yung wordings ninyo, especially that AI tools that you are using, binabatuhan kayo niya ng jargons. Okay? If you are familiar with jargons, alam niyo kung paano niyo hahanapin yung mga words na yan.
Okay? Most of the time, those are your flowery and very, napakalalim na words na nilalagay nyo sa paper ninyo. So, nakikita ko yan siya. Ang research paper, guys, is simplified as much as possible na maiintindihan siya ng reader mo. Hindi yan pagandahan ng grammar. Hindi yan palaliman ng words. Are we clear? Maliwanag ba? Yes po, ma'am. Okay. So, okay lang sa akin. Again, okay lang sa akin. Make use of advancement of technology. That is fine with me. Okay? Pero make sure na nababasa ninyo ng maayos yung binabato sa inyo ng AI tools na yan. Kasi napapansin ko, hindi nyo na siya na-edit. Hala, sige copy-paste, hala, sige copy-paste. Eh kung binagsak kita dito sa content ng paper mo, ang gagawin mo, iyakan mo ko? Di ba hindi pwede yon? Okay. Now, di bale, maaayos pa naman yan. Kaya pa naman ayusin yan. But this time, dito muna ako kukuha ng basis ko for writing of your paper. Kasi this one, like this one. To. Kapag kasi itong mga blue, blue highlighted words na yan, pwede mo pa kasi yan tanggalin. Just like this. Okay? I-remove mo yan siya kasi malamang sa malamang, okay, meron yan siyang kaparehas na paper from another school naman. Kasi all over the world, guys, na may similarities ang paper ninyo, na-flag siya ni Turnitin. Okay? Ganon katindi tong Turnitin na to. Kaya, nakakatakot pag nakahanap tayo dito ng similar na paper talaga. Anyways, magbabago pa naman to pagdating natin sa chapter 3, 4, and 5. Kasi pagdating sa chapter 3, you have to write your own procedure na. So, meron na kayong procedure na susundan. Okay? So, wag muna kayong mag-alala dito. Okay lang yan, ganyan kataas. Pero the next time around, na nag-scan ako neto, na maayos na ang chapter 1 and 3, 1 to 3 ninyo, okay, dapat below 20% na yan siya. Higher pa yan sa undergrad. Sa graduate studies, ang acceptable plagiarism level namin is below 5%. Okay? Below 5%. Halos maiyak ka kaka-edit talaga ng paper mo. Maniwala kayo sa akin. Walang silbi ang AI tools mo. Kasi nga, kahit AI tools mo na premium na paid, talagang madedetect siya as AI. Okay? Kaya yun ang ginagawa ko sa grad school. Kailangan mo talagang isa-isahin ang paper mo. Well, I'm done with that. So sana kayo huwag kayong tatamarin. Okay? And hindi overnight ang paggawa ng paper. Now, nabasa ko na yung inyong chapter 2 and siguro may mga maidadagdag pa tayo doon, lalong-lalo na kapag dating natin sa methodology ninyo. And of course, okay na yung pagpasada ninyo ng ng outlines ninyo kasi binigyan ko na kayo. Okay? Pero may mga ipapatanggal ako doon. And then may i-insert ako na mga references na kayo ang magdadissect, which is local references siya para at least mas yung paper natin in Philippine setup. Okay? Now, let's proceed with your Chapter 3, creation. Okay, so for Chapter 3, creation, so ganito ang pagkakasunod-sunod ng inyong paper sa Chapter 3. Okay, so you have there your research methodology, a short introduction of Chapter 3, and then magsa-start tayo sa research method. Okay, so sa research method natin, for Group 1, which is identification and antibiogram profiling, this is descriptive study. Okay? Hindi yan experimental. Descriptive yan. Okay. Kasi paano mo masasabing experimental ang isang paper? Okay. Paano mo masasabing experimental ang isang paper? Kailangan mo ng tinatawag nating experimental group. Okay? Kailangan may experimental group ka. Meron kang control group. Okay? Meron kang control group. And then at the same time, meron kang variable. Okay, meron kang variable dyan na minamanipulate mo. Okay? Now, in this case, sa pasada ng papel ninyo for identification and antibiogram profiling, this is just descriptive. Kasi dito, i-identify mo lang
yung gram-negative bacteria na na-isolate mo from the gut of ipis. And then, you just have to take their antibiogram profile. Walang experimentation na naganap dyan. May nakita ba kayong control group? Meron kayong nakitang control group? Wala. May nakita ba kayong experimental group? Wala rin. May manipulate ba kayong environmental conditions? Wala rin. So this is a descriptive type of research. Are we clear? Are we clear, guys? Maliwanag? Yes po. Okay. Hindi experimental ang paper nyo na yan. Okay? Next is we have here your in vitro determination of anticoagulant property of sulfated polysaccharides from guso seaweed. Now, for the guso seaweed group tuloy ang tawag ko sa inyo. Okay. Na-try nyo na ba siya na makabili sa market? Na-try nyo na makabili sa market? Kung available siya? Hindi po po, ma'am. I-try nyo muna, maghanap kayo doon. And ano ang gagawin nyo dyan? Just like what the other group will do, ang gagawin nyo group, yung sa ipis, mag-authenticate kayo, di ba? Entomologist. Am I right? Ma'am, yung pong sa guso, parang may nadaanan po ako one time sa Save More po. Okay. Yung sa case ninyo sa seaweed, kailangan nyo rin siya ipa-authenticate. BPI, Bureau of Plant Industry. Okay? So, pwede na kayong mag-start, bumili na kayo nun, guys, and then ipa-authenticate nyo na siya if that is really the plant that you are looking for or the seaweed that you are looking for. I-try nyo na siya kasi baka mamaya matapos na tayo ng chapter 3, okay? Mag-experiment na tayo, hindi pala yun. Okay? So, are we clear? Group 2 ata to, yung si seaweed. Yes po. Yes po, ma'am. You buy that seaweed and then ipaano nyo na siya sa BPI. Okay? Bureau of Plant Industry. So, para at least maano na natin na tama ang seaweed na hahanapin ninyo at bibilhin ninyo. Kasi tandaan nyo, konting pagkakaiba lang sa itsura niya, nag-iiba na ang species, ang pangalan ng halaman na yan. So, kailangan ma-make sure natin muna na yun talaga yung seaweed na hinahanap natin. Okay? And then, after that, so we have here your setting of the study. So, parehas kayo guys na descriptive, ha? Okay? Parehas kayo na descriptive. Walang experimental sa inyo. Okay? Walang experimental. Kasi ito, hindi mo rin to mako-consider na experimental ka. 'Di ba i-compare mo? Okay, i-compare mo kung mayroong anticoagulant property ang sulfated polysaccharide mo saan? Sa anticoagulant na ginagamit na natin mismo. So 'di ba sinuggest ko sa inyo is yung sa sodium citrate. Because the content of your paper talks about coagulation studies. Okay? So sodium citrate ang gagawin nating reference. Yun nga lang guys, wala pa tayong minamanipulate dito na environmental condition. So hindi siya pasok as descriptive. Hindi siya pasok rather as experimental. Okay? So, ayun. Parehas kayo na descriptive. Walang maglalagay ng experimental dyan. Okay. Now, next is the setting of the study. So, as is lang, ang ilagay nyo na lang dyan is clinical laboratory natin sa GDLSC, blah, blah, blah. Yun na yun. And then, next na ilalagay ninyo sa chapter 3 is the procedure. Okay? Procedure from the authentication up to collecting of your sample. So, both kayo kailangan nyo magpa-authenticate ng sample na gagamitin ninyo. Okay? Ang isang group sa group 2, si seaweed, so kailangan very detailed ang discussion ninyo dyan pagdating ninyo sa, pagdating ninyo sa extraction of your sample. Okay? Detailed ang discussion dyan. Kasi mamaya pagpunta natin sa IERB forms, so meron kasi kayo dong mga i-fill out na details na dapat
okay, dapat nakalagay mismo sa paper ninyo. Tandaan niyo matrabaho ang pag-fill out ng IERB forms kasi kailangan nakaisa-isa dyan, line by line, paragraph by paragraph, okay, page by page. So, ganun kasi mag-fill out nun. And then, controls if only it is applicable. Pero, in our case, wala tayong controls na gagamitin dito since hindi naman tayo experimental. Now, for the test antibiotics na gagamitin natin for your antibiogram profiling, so make sure na meron kayong breakout points. Okay, breakout points for both your diffusion and MIC, which is ang magiging reference material natin for this one is your CLSI. Okay, this is CLSI, okay? M100 performance standard for antibiotic susceptibility. So I have a copy of that book, and that is 30th edition ata, 31st edition, I am not sure. Okay, pero yun ang ginagamit ko because I'm finding the 34th edition ngayon. Hindi ako makahanap ng crack. Okay? You have to buy it. It's really expensive. Okay, so gagamit na lang tayo ng luma, which is pasok pa naman siya sa 5-year. Okay, 5-year na natin na limit for our reference. So yan ang gagamitin natin for breakout points, ha? Okay, so kung ang gagamitin niyo is MIC, so merong sariling breakout points ang MIC for every antibiotics that you're gonna use, especially if we are talking about here your gram-negative bacteria. So, for that, teka, tingnan ko kung meron ako dito sa iPad. Saglit lang. Okay, so I have a copy here. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys na CLSI na magiging reference material natin for your antibiotic susceptibility testing. Okay? 31st edition ang meron ako. And makikita niyo yan dito guys. Okay? Ito ilalagay niyo to talaga sa inyong paper. Now, for example, ang nakita ninyo na bacteria is halimbawa Enterococcus species. So, meron yan dito nakalagay ng mga testing conditions which is dapat magre-reflecto sa paper ninyo. Ano yung mga possible na gram-negative bacteria na mahanap niyo? Because all of that are listed here. Okay? Lahat ng bacteria na possible ninyong mahanap is nandito. Okay? The medium testing conditions, okay, medium inoculation, incubation, but we have to stick for the standard na 24 hours at 37 degrees Celsius for the incubation, specifically kapag tayo ay mag-grow ng bacteria. And then you have here the routine QC documentations, okay, and of course, meron kayo ditong tinatawag nating breakout points. Okay, so yung breakout points na to, ito kasi yung magiging basis mo for interpretation of your antibiotic susceptibility testing. Now, for example, you have here the zone diameter or breakout points mo using your diffusion, and then you also have here for MIC na breakpoints. Magkaiba yan ha. Iba ang magiging standard mo for your Kirby-Bauer diffusion compared kay MIC mo, which is this MIC is already included na yan sa Vitex system ninyo. So, most of our laboratory here uses the latest breakout points na ini-install or ini-enter nila rather sa kanilang machine. Okay? Kasi lahat ng manufacturer natin dito sumusunod yan. Okay? Na kapag umapak ka sa ganitong certain number, ang magiging interpretation or reading ng antibiogram profiling mo is sensitive, intermediate, or resistant. Okay? So, maliwanag ba guys? Okay, maliwanag ba? Lalo na sa mga mag-antibiotic profiling. Yes po, ma'am. Okay. So, sana na rin kayo na turuan din kayo ng bakti ninyo, lecture and lab. So, sana na mention nila to sa inyo.
Okay? Para at least hindi ako nagtuturo for the first time around here ng bakte, ha? Walang ganon. Okay. So, here naka-list down na rin dito ang inyong mga antimicrobial agent. And kailangan makikita ko to sa paper ninyo in tabular form. Now, for example, for MIC, ang gagamitin ninyo is tetracycline, okay, you have there ciprofloxacin, rifampin, fosfomycin, etc. So, kailangan nakalagay dito ang categories ng antibiotics ninyo if it is tetracyclines, fluoroquinolones, aminoglycosides, okay, combination, beta-lactams, blah, blah, blah. Okay, lahat yan. So, dapat nakalagay pati etong part na to. Okay? Kasi dito tayo magbe-base on how are we going to interpret your result. Kasi, kapag mag-i-interpret ka ng result using your Vitex system kasi, ganito ang makikita nyo usually. Wait lang. Pakitaan ko rin kayo para maging familiar kayo sa itsura ng antibiogram profiling using your Vitex system. Okay. So here's an example of your antibiogram profiling result using your Vitex system. So makikita niyo yan dito, guys. Okay? So sa microbiology reporting, so you have here the antibiotics that were used and then your MIC, okay, MIC concentration and the interpretation. So kung titingnan mo ang MIC interpretation na to, MIC level and concentration rather and interpretation. So nagtatali yan guys doon sa CLSI na pinakita ko sa inyo. Okay? So these antibiotics are designated for treatment of your Pseudomonas aeruginosa infection. Okay? So ito ang ginagamit natin sa Philippines. So ito yung 10 na kahit sa ang Vitex system ako pumunta dito sa around Metro Manila. So ganito ang binibigay nila na set of antibiotics. So kailangan you know what to deal with na klase ng antibiotics. So that's why it's better to use your Vitex system kaysa mag Kirby-Bauer diffusion kayo for antibiogram profiling kasi iisa-isahin mong bibilhin yung antibiotics na yan, and when you run this using your Kirby-Bauer diffusion, you have to do it in triplicate. Very expensive yun guys kasi media nyo pa lang nagagamitin, you have to buy all of it. Eh kung meron kayong 100 sample, edi times 300, times 3, edi 300 na yon, isang antibiotic pa lang yon. Eh kung may 10 antibiotic ka, anong gagawin na budget mo dyan, ngitian mo? Okay, so that's why I am referring you to do this identification and sensitivity testing. So dito kasi sa MIC, okay, or sa automated ID and Sensi, okay, so i-identify niya na kasi sa'yo yung bacteria, and then at the same time, nakalagay na dyan yung antibiotics na ginamit nila for testing of its antibiogram profiling. Okay, so maliwanag ba guys? Maliwanag ba? Okay? Yes po, ma'am. Okay. So, ganyan guys. And then, pagdating naman sa isang group, pagdating sa isang group natin, which is, we have here the
in vitro determination of anticoagulant property. Okay, guys. Sa inyong procedure, okay, procedure ninyo first is kailangan ninyo dito ng yung extraction method ninyo, detailed extraction method. Alam niyo pag sinabing detailed, guys, from the time na nagpunas ka ng anticubital fossa niyan with your antiseptic hanggang sa nag-dispose ka ng material, naka-indicate yan dyan. Okay? Ganun maglagay ng methodology dyan. And then, for your reference anticoagulant, so you have to search for it, gaano katagal na nagsistay na hindi clotted ang blood mo for that specific anticoagulant. Sabihin natin, you are using your EDTA, sodium citrate or heparin. Sabihin natin, for example, kapag nilagay mo dyan yung blood, so until sa masira siya, gaano siya katagal na hindi nagka-clot. Kailangan tama ang anticoagulant to blood ratio ninyo. That's why, kailangan meron din kayong computations dito. Okay, meron din kayong computations dito kung ilang percent ang anticoagulant na ilalagay ninyo sa blood. Okay? Halimbawa, yung 5 ml ng blood mo. Okay, 5 ml ng blood mo is, kung sa sodium citrate natin halimbawa ilalagay niyan, meron yan siyang nilalaman na 3.2% na sodium citrate na anticoagulant. Okay? Nakikita nyo yan sa ninyo, sa mga tubes ninyo. Nakalagay dyan ang percentage ng anticoagulant na yan. Now, if you are going to prepare for your extract, okay, if you are going to prepare for your extract, kailangan mo rin kunin dito yung percentage ng extract mo na yan. And gaano kadami yung anticoagulant to blood ratio mo. Okay? Kapag halimbawa, you have a 5 ml of your blood. So, gaano karaming extract ang ilalagay mo at ilang percent yan. So, di ba sinabihan ko kayo for the percentage, mamili kayo ng percentage na applicable sa inyo. That's why you need your RRL here. Kailangan may basis ka kung ilang percent ang kanilang extract at gaano siya karami. Okay? Gaano siya karami na ipapantay mo sa amount ng blood. Now, for example, 3% of your extract, 3% of your extract, which is 1 UL, for example, is yan ang ilalagay mo sa 5 ml ng blood. So, this is, yung percentage na to na ginamit mo is halimbawa equivalent siya sa 3.2% ng sodium citrate na nakaspray doon sa test tube mo. So, ganyan magpantay. So, kailangan meron kang reference dito. So, hindi to basta-basta gagawin mo lang at magke-create ka ng sarili mong procedure. Kailangan mo ng baseline dito. That's why pinapahanap ko yan sa inyong RRL, yung procedures. Okay? So, I guess hindi siya nakalagay. Tama ba ako? Group 1, Group 2. Kaninong group ba to? Walang nakalagay na ganon, tama? Or baka na-missed out ko lang? Wala, no? Wala po, ma'am. Okay, good. So, tama nga ako ng pagkakabasa. So, ayun. Okay, wala kasi ako nakitang ganito. Wala kayong basis ng inyong prepare ng extract, if ilang UL siya, ilang percent siya, at ilang percent or ilang ml ng blood ang ilalagay mo for your anticoagulant property. So, ganun yan. Hindi kasi yan ganito, guys, na magpe-prepare lang ako ng extract ko, prepare lang ako ng extract ko, prepare ako 75%, tapos lalagyan ko ng 1 ml yung 5 ml. Hindi ganun yun. Okay? Kailangan kasi halos, papantayan mo yung reference anticoagulant mo. Okay? Papantayan mo ang reference anticoagulant mo dyan. Kung gaano karami ang amount niyan sa loob ng isang test tube. At kung gaano karaming blood ang nakalagay dyan para hindi siya mag-cause ng clotting. Okay? So, yan yung hindi ko nakita sa paper ninyo. Okay? Now, next is, let's proceed with the next na outline natin. So, detailed procedures.
Okay, detailed procedures, nakalagay talaga yan as in guys from step-by-step process. But, yung detailed procedure dito is hindi siya in bullet form. In paragraph form siya. So, pinapaliwanag mo ng madetalye ang procedure mo dito. Okay? Ipapaliwanag mo yan starting from your pipetting, okay, of your sample, from making your McFarland standard, from preparation of your media, from the time na i-read mo siya for VITEC, kay MIC, anti-background profiling, and then kayo naman, yung isang group naman, from the time na nag-extra ka ng blood, gaano siya katagal na naka-standby, and then, anong anticoagulant ang ginamit mo. So, since gagamit ka ng anticoagulant dito na reference value, kailangan yung kukunin mo na blood na naka sa extract mo is pre-prepared na siya doon sa plain tube mo. Kumbaga, in a form of spray or ipapatak mo siya doon sa tube mo and then aalugin mo hanggang sa kumalat siya doon sa loob ng test tube mo. Tsaka mo siya lalagyan ng blood. Hindi kasi yan ganito. Nakukuha ka ng blood from EDTA, then ita-transfer mo. That is useless and hindi mo ginagamit ang common sense mo dyan. Why? Okay? Tandaan mo, anticoagulant property ang hinahanap mo. Bakit ka magko-collect ng blood na nanggaling sa EDTA? 'Di ba? So, you have to collect that blood directly and then ilalagay mo yan doon sa, sa extract mo. Kasi titingnan mo kung meron ba talagang anticoagulant property yan. So, parang ganito lang yan siya. Okay? Naaano ko na kasi na foresee ko na ko ano ang mga pwedeng gawin dito, which is I cannot find it in your paper. Hindi ko makita yung procedures na yon na pinapahanap ko sa inyo sa ano. Okay, so for example, magko-collect ka, this is your EDTA tube. So, di ba sa EDTA tube ninyo, pwede siyang in a form of liquid or sprayed powder. Okay? Liquid, that is your tripotassium EDTA. Okay? Yung sprayed powder is your nakalimutan ko yung isa. Basta yung alam ko, yung tripotassium EDTA is liquid. Okay, so there. Yung gagawin nyo kasi sa extract nyo guys is ganito. Yung extract ninyo, papantayan nyo to. So may ilalagay kayo dito na amount ng extract ninyo, ikakalat nyo yan siya sa plain tube nyo. And then kapag kukuha ka ng blood, so directly mo yan siya ilalagay dito, then you will see kung talagang hindi siya magka-clot, okay? Or mapapantayan niya yung activity na meron yung EDTA na anticoagulant mo. Kasi ito yung mga possible na nakikita ko dyan. Yung extract na yan, kapag hindi mo na-formulate ng maayos, pwede kasing mag-cause siya ng hemolysis. Pwedeng yung extract na yan can degrade your RBCs. And pag sinentrifuge mo yan, na pula ang plasma niyan, then hindi angkop yung anticoagulant na yan. Baka kailangan mo i-adjust ang percentage niyan. Baka kailangan mo i-adjust yung amount niyan. Nakukuha nyo? Group seaweed? Nagigets nyo? Yes po, ma'am. Nakuha, na ano nyo ba yan? Na-foresee nyo ba yung method na yan? Or hindi? Wala talaga kayong ka-idea. Akala nyo, simpleng-simple lang, no? Na basta lagay lang tayo ng blood, then let's check if it will clot or not. Okay? So, ganyan yan. Papantayan mo ang gawa ng reference anticoagulant mo. Okay? So, yan. Hahanapin nyo yung mga methodology na yan. Okay, hahanapin nyo yung mga methodology na yan kasi kailangan natin ng basis dito para ma-create natin tong anticoagulant na to. Okay? And then, next is after the detailed procedure here, so you have your statistical analysis. Now, for statistical analysis, so this will depend on your objectives. Okay? Sa objectives ninyo to magdedepende. So, kano yung gusto nyong makita, anong gusto nyong mangyari, at anong gusto nyong ma-identify, then dyan papasok si statistical analysis. I am not really good with this one, pero I can determine if tama yung stat analysis na gagamitin mo or hindi. In case of your methodology here and your objectives, hindi naman siya complicated.
Okay? Hindi naman siya complicated. And don't worry, kasi ang gagawa nito is mismo si statistician na. Basta make sure na clear sa kanya ang inyong objectives. And ano yung mga possible numbers ninyo na ibibigay sa kanya. So I will teach you also how to create your Excel form para kayo pag nagbigay kayo sa statistician ninyo is hindi na siya mahirap. Okay? Kasi pag gumagawa ka ng data or raw data mo, pag nagko-collect ka ng raw data mo, okay, which will be submitted to your statistician para hindi ka magkalituhang dalawa. So, per sheet, dapat nakalagay dyan per objective. So, yung isang sheet, nakalagay yung raw data mo dyan for your objective number 1. Then, another sheet, data mo naman for objective number 2. Then, another sheet, data mo naman for objective number 3. Ganun maglagay, guys, sa Excel. Okay? And mas prefer nila ang Excel because they can easily extract the values that they will be needing for your statistical analysis. So, ganun siya. Okay? So, are we clear, guys? Maliwanag ba? Clear tayo? So, naintindihan na magiging format ng chapter 3 ninyo? Yes po, ma'am. Okay, good. Okay, so, bali, meron kayong, 7. Pwede pa itong madagdagan, guys. Pwede kasi magkaroon to ng subtopic. Depende sa procedure na gagawin ninyo. Okay? Magkakaroon pa ng subtopic. Okay. Now, since we are clear on this one, okay, clear na tayo dito. So, ang susunod natin, guys, na i-explain ko is your individual rating. So, makinig kayo ha. You have to listen to this one. Okay, saglit lang. Magpapalit lang ako ng, lalagay lang ako ng, ko,
Okay guys, ready your your phone, iPad, laptop, bahala kayo dyan kung anong gagawin ninyo. Okay? So I will forward here your Google form for individual rating. Okay? And makikita nyo dyan guys na may mga specific kayo. Okay? May mga specific kayo na group members na i-rate. Wait lang. Okay, guys. Okay, so nakikita nyo na yung naka-present sa screen? Yes po. Okay, good. Okay. So here, this is your individual, okay, rating form. So makikita nyo dito, okay, so makikita nyo dito guys, yung inyong group numbers, okay, and then of course, paki-double check kung tama ako ng pagkakalagay ng group members ninyo based on your paper na submitted. And guys, take note ha, pati sarili mo dito is i-grade mo siya. Okay? Again, pati sarili mo dito is i-grade mo siya. So, your grading here is from highest possible grade na 100 to 60. 60 ang lowest kasi ayoko naman guys na may bumagsak sa UR Lab. Okay, this is a group effort. So, kawawa ka naman. Okay, so makikita nyo dito, for example, kay group 1, okay, so i-rate mo isa-isa ang group member mo kasama yung sarili mo. And makikita mo dyan guys na yung range ng grade ninyo is pinakamababa ang 3. And then, mataas na yung 1.0. Pero guys, siguraduhin nyo na yung ibibigay nyo na grade dito is ano talaga siya, yun yung totoo kung paano mo i-grade ang group mates mo. Huwag kayong mag-ano dyan na, hindi, lahat iuuno ko. Dahil kung lahat iuuno nyo dyan, sisiguraduhin ko sa inyong ipapadefend ko sa inyo ang papel nyo na to. At iisa-isahin ko sa inyo yan kung talagang ginawa niya yan o dahil nagkakampihan lang kayo. Ayoko ng ganon. Grade yourself based on your actual effort here. Okay? Individual rating yan. So, tama ba sa group 1, we have Batanes, okay? Andal, Atibagos, Albania, Briones, Carcido, Diez, Enero, Manalo, Ruiz, Sagum. So, that is for group 1 members. Baka may kulang. Okay? Alam niyo kung bakit. I lifted this class list just ngayon lang. As in, ngayon lang. Okay? Kinuha ko yan sa cares ko. So, ibig sabihin, kung wala ang pangalan mo dito, baka may problem ka, pwedeng-pwede dyan. Ang pinakaunang rason is payment. Or baka tinanggal ka na dahil hindi ka nakapag-BP. Okay? So, for group 2, we have Dizon, Dolor, Fedican, Gumba, Marasigan, Olaer, Roales, Sumilhig, Tolayba, Yumol, Enriquez, and
primero. So, sino ngayon dito nawawala? Ma'am, sa group 1 po, Marasigan po, group 1 po ako. Napunta po ako sa group 2. Group 1 ka? Ako po ang Okay. leader ng group 1 po. Okay. Sige, sige, sige. Good, good. Buti na lang sinabi mo. Okay, sige. Sino pa may tanong? Yes. Maagad. Anong problem? Anong problema Ma'am, natin? hindi po nakasali yung name ko. Group 2 po. Sino? Maagad. And then, Oira? Po na-include yung name ko sa group 2 po. Ako po, Group ma'am, 2 po, sa ma'am. group Opo. 1 po. Okay. So, ibig Late ano sabihin, po kasi ako. late? Pero ano po, hindi pa po nag-uumpisa nung nag-enroll ako. Okay. Wait lang ha. Kasi tingnan natin ulit yung class list. Ano kasi to guys, kaka-pull out ko lang ng class list as in ngayon lang kaya natatagalan ako mag-edit dito. Dahil tinitingnan ko if I already have an updated class list. Baka mamaya kasi hindi ka under sa akin, patay tayo dyan. Okay, so here. This is the official class list that I have. Okay? Okay. So, ayan, nakita ko na siya. Okay. Anyways, Maagad and Oira. Okay, so included na nga kayo dito. So, si Marasigan po, ma'am. Marasigan, ikaw ay group 1. Si Maagad ay group ano si 2 Maagad? po. 2? Group 2 po. Si Maagad ay group Opo. 2 and si Oira ay group Group 1 po. 1 ka. Okay, sige. Sandali lang. Ayusin ko lang ha. Wait lang. Okay. So, double check natin ulit kasi baka mamaya magkamali tayo ng ano natin dito. Sige. Okay. Let's check. So, we have here for group 1, Batanes. Okay. Batanes, Albania, Andal, Atibagos, Briones, Carcido, Diez, Inero, Maagad, Manalo, Marasigan, Ruiz, Sagum. And then we have for group Ma'am, 2. excuse me po. Si Maagad po, group 2 po. Si Alanis Oira po yung group 1. Baliktad. Opo, Sorry. ma'am.
So, eto, tama na ba to? Sorry guys ha. Batanes, Albania, Andal, Atibagos, Briones, Carcido, Diez, Inero, Manalo, Marasigan, Oira, Ruiz, and Sagum for Group 1. Tama? Yes po, ma'am. Okay. For Group 2, Dizon, Dolor, Faydecan, Maagad, Gumba, Olaer, Paterwales, Sumilhig, Tulayba, Yumol, Enriquez, and Primero. Tama? Yes po, ma'am. Tama Andito. po. Okay, good. Andito lahat. Okay, so ifo-forward ko na to sa inyo ngayon, then I will wait for your responses. Guys, ayoko kasi na ayoko na mag-aano tayo dito, mag-aantay pa ako. Gusto ko ngayon yun na to gagawin kasi I will compute your grades na and then i-rate ko na yung inyong paper. So maglalagay ako ng mga corrections na doon and kung ano dapat yung i-insert nyo doon. And then at the same time, i-forward ko na rin yung document ninyo with your plagiarism level na na-check ko. Okay? So, wait lang. Bigay ko to sa inyo. Okay? Kindly fill this form now. Okay? Huwag niyo papakita. This is confidential, guys, ha? Okay? Walang makakaalam kung ano ang nirate mo sa groupmates mo. Are we clear? Walang makakaalam dapat. Maliwanag ba, everyone? Yes po, ma'am. Yes po, Okay. ma'am. Huwag niyong ipapakita sa groupmates niyo kahit sa kaklase mo or sa friend mo or kahit kanino dyan nakatabi mo. Do not let them see kung ano ang i-rate mo. This is confidential, ha? Ako lang ang makakakita niyan, walang iba. Okay? So, I'll wait for your response and once you're done, you are all free to go. Mag-respond ka muna then mag-chat ka dito na ma'am tapos na po ako or ma'am done. Okay, then babush. Bali next week I will expect your chapter 3 ha. Next week hahanapin ko si chapter 3 ninyo then we will go na with your IERB application na.
Yes. Ma'am, sorry, clarify ko lang po. Tama po, no? Yung grade po namin ngayong prelims is based po sa after nyo po ma-check lahat nung sa plug scan po ulit. Tapos po yung peer eval. Yes. Ano yan siya? 50-50 tayo sa grading ninyo. Okay? 50-50. So, 50% manggagaling sa group mates ninyo and then 50% manggagaling dun sa paper ninyo na iaano ko. I-grade ko na siya. Okay? Bale, ma'am, ang kailangan po for next week is yung chapter 3 lang po. Yes, chapter 3. And Wala then pa po yung i-include revise. Yun. include nyo na rin yung ano, yung mga sinabi ko kanina sa mga procedures na dapat naka-reflect or may basis kayo doon sa ano ninyo, sa may chapter 2. Sige po, ma'am. Thank you po. Okay. Again ha, this is strictly confidential. Do not let your group mates see kung ano man ang pinaglalagay nyo na rating dyan. Okay, hindi ko na nilagyan ng 4-5 yan dyan ha. Ayoko may bumagsak sa UR. Okay, if you're done, you can go, Babu.